Ang katotohanan, mga minamahal, sa panahon ng buhay ni Lot, at ni Abraham at ni Lot, napakabigat. Pag iyong tatarukin yung tinakbong buhay nilang dalawa, mula sa pagkabata ni Lot, mga minamahal, naulila sila hanggang sa magkapamilya. Amen. Hanggang kinuha siya ni Abraham upang makasama. Hanggang sila'y pagpalain ng Diyos, mga minamahal. Kung ano yung merong kay Abraham, meron din kay Lot. Ganon magpala ang Diyos sa mga taong sumusunod sa kanyang kalooban. Amen? Tayo mga minamahal, minsan tulad tayo ni Lot eh. Alam niyo kung bakit ko sinasabi ito. Minsan kasi mga minamahal sa ating paglalakbay, imbis na tumutok tayo sa kalooban ng Diyos, napapansin natin yung gold ng daigdig. Meaning yung mga karangyaan sa daigdig. Itong karangyaan na to mga minamahal, madalas gamitin to ng kalaban ng Diyos para tuksuhin ang mga anak ng Diyos. Ang totoo mga kapatid, kapag tayo naging matapat sa Diyos, hindi magkukulang ang Diyos ng kailangan mo na isusupply sa iyo araw at gabi. Hindi siya magkukulang. Physically, kung ikaw ay may sakit, pagalangin ka niya. Last night, mga minamahal, sabihin ko sa inyo, 2 months, 3 months before magdarating yung ganyang para sa akin, kahit nasa ibang bansa ako, nararamdaman ko to, nagkakasakit ako. Iba't ibang sakit. Hanggang dumating yung kaarawan na yan, lalong mas masakit. Kagabi, mahirap ang nararamdaman ko. Hindi lang ako umiimik. Tuloy lang ako nagpupuri sa Diyos. Dahil alam ko, ang Diyos ay mapagbiyaya. Diba? Kasi minsan, mga kapatid, na ano tayo, yung kakaroon tayo ng doubts na sa ating Diyos, walang imposible talaga. Pero minsan, papasukan ka ng doubts, ang target ni Satanas, pabagsakin ka. Basahin natin, ha? Yung buhay nila. Pakibasa po yung Genesis, Kapitulo 13, versikulo 6. Sa 6 muna po tayo. Apo, 6 lang po. Dito po tayo sa aklat ng Genesis, Kapitulo 13, talatang 6. At sila'y hindi makayanan ng lupain, at sila'y nahan na magkasama, sapagkat napakarami ang kanilang pag-aari, na anupat hindi maaaring manirahang magkasama. Amen. Pagpalain ng dakilang Diyos ang kanyang salita. Tingnan niyo mga minamahal. Inilalarawan dito ng Genesis kung gaano kayaman tong dalawa na to. Amen. Si Abraham at si Lot. Halos di makayanan na magkasama sila sa isang lupain sa pagpapakain ng kanilang mga hayupan. Yung hayupan lang nila, napakarami. Grabe. Nag-aaway na yung mga pastor nila. Pag magkasalubong, dito kami, doon kami, dito kami, nag-aaway na sila roon. Kaya nga sabi ng Biblia, mga minamahal, tignan nyo itong mainama, nangyayari na yan. Sa ngayon, sa panahon ngayon, higit pa yan. Nagkakaroon ng agawan. Amen? Hindi lang sa ganyang bagay, mga minamahal. Kung itataas natin ating pag-aaral, nakikita natin ang ating paligid. Amen? Nakikita natin nangyayari dyan. Hindi natin alam kung paano o ano ang magaganap kung sakasakaling magkaroon ng matinding hidwaan na yan. Pero dahil may tao ng Diyos, may tao ng Diyos na dumadalangin. Amen? Kung inyong iisipin, mga minamahal, ang ating bansa, pulo lang ito maliit lang ito, kaysa sa ibang bansa, maliit lang ere. Pero delikado ang ating bansa, sapagkat naiikutan tayo ng tubig. Pero pinag-iingatan tayo ng ating dakilang Diyos na buhay. Amen? Pinag-iingatan tayo. Pangako niya kasi. Pangako ng Diyos. Kung si Lot binigyan ng pangako, si Abraham napakaraming pangako, tayo na naririto, higit na mas maraming pangako ang ating dakilang Diyos sa atin.
Napulbil niya na yung gospel eh. Nagganap niya na. Amen? Kaya yung pangako sa atin, buong buo mga minamahal. Hindi man nangyari dito sa daigdig, sa langit. Tatanggapin mo lahat ng biyaya na ipinangako ng mahal na Panginoon. Kasi yung katuwiran ng Diyos, yung katuwiran, pag nasa atin yun, nagiging matapat tayo. Amen? Amen? Pag nagiging matapat ka, higit na matapat sa'yo, sa atin ang Diyos. Amen? Totoo yan. Kasi tayo mga minamahal, sinusubukan lang tayo ng Diyos. Kung hanggang saan yung pag-ibig natin sa Kanya. Sinusubukan niya lang tayo. Higit na mapagpala ang Diyos. Amen? Kung tayo marunong tayo magbigay sa tao, higit ang Diyos. Amen? Tingnan natin yung 7, 8, hanggang 10. Pakibasa po. Dito po tayo sa aklat ng Genesis, Kapitulo 13, talatang 7 hanggang 10. 7. At nagkaroon ng pagtatalo ang mga pastor ng hayop ni Abram at ang mga pastor ng hayop ni Lot at ang mga Kananeo at ang mga Feriseo ay nanirahan noon sa lupain at sinabi ni Abram kay Lot, ipinamamanhi ko sa iyong huwag magkaroon ng pagtatalo, ikaw at ako, at ang mga pastor mo, at ang mga pastor ko, sapagkat tayo magkakapatid. Amen. Di ba ang buong lupain ay nasa harap mo? Humiwalay ka nga sa akin, ipinamamanhi ko sa iyo. Kung ikaw ay papas sa kaliwa, ay pasakanan ako. O kung ikaw ay pasa sa kanan, ay pasa sa kaliwa ako. At itiningin ni Lot ang kaniyang mga mata, at natanaw niya ang buong kapatagan ng Hordan, na pawang patubigan na magaling sa magkakabila kung pasasor, bago giniba ng Panginoon ang Sodoma at Gomora, ay gaya ng halamanan ng Panginoon, gaya ng lupain ng Ehipto. Amen. God bless you. Nagtatalo ang mga pastor, mga minamahal. Nagtatalo sila dahil sa pagkain. Dahil doon sa sitwasyon nila na marami silang inaalagaan. Pero tignan niyo yung pagpapakumbaba ng tao ng Diyos. Nakiusap siya sa pamangkin niya. Amen? Upang magkaroon o maiwasan ng pagtatalo. Amen? Ang elder ng church, mga minamahal. Sa atin bilang mananampalataya. Palibasa, nagising na tayo sa katotohanan eh. Ayaw natin meron o argumento man lang. Amen? Maging sa pamilya, maging sa ating buhay, maging sa iyong sarili. Maging sa loob ng church. Amen? Kasi gusto natin mapabuti ang lahat. Ganun ang mga propeta ng Diyos. Pinag-aaralan nila kung paano mapapalagay sa mabuti ang mga anak ng Diyos tulad natin, beloved pastor. Sa kanyang prayer and fasting na walang tigil. Bagamat may nararamdaman, mahina ang katawan, tuloy pa rin ang pag-aayuno. Ang target, para magligtas ng tao. Amen? Para mabago ang buhay mo, para matugon ang ating mga pangangailangan. Amen? Kasi kung walang dumadalangin sa atin, mga minamahal, hindi ka magtatagal sa paglilingkod sa Diyos. Katulad ng ibang fellowship, hindi natin sinasabing wala sa katotohanan o nasa katotohanan. Ang buong katotohanan ay nasa sa atin. Sa ibang fellowship, mga minamahal, tumatawag sa Diyos. Ang miracle, madalang. Dumadalaw lang ang banal na Espiritu. Kasi ang banal na Espiritu, mga minamahal, ang mahal na Panginoon, tinitignan yung matuwid na puso. Amen? Kaya bumababa ang banal na Espiritu, tinitignan ng mahal na Panginoon na ang tao na nagwo-worship sa Kanya ay kung matuwid ang puso. Kung karapat-dapat. Amen? Naunawaan po natin. Amen. Kaya nakita nila, napakaganda ng lupain. Patag. Kaliwat kanan, kikita siya. Pero hindi niya napansin, mga minamahal, yung kanyang napiling lugar ay nandun yung Sodom at Gomora. Yung lugar na makasalanan. Pinili niya pa rin yun. Hindi niya naisip na pwede siyang mapahamak. Tulad ng anak ng Diyos.
Minsan, uy, okay na to. Pwede na to. Hindi natin tinatanong sa Diyos kung kalooban mo ba ito para sa akin o kalooban ko ang nasusunod. Amen? Di ba sabi nga, yung prayer na, Thy will be done, O Lord, o my will be done, O Lord. Amen? Kaya nga bilang anak ng Diyos, mga minamahal, kinakailang, Thy will be done, O Lord. Amen? Ang kalooban mo ang masusunod, hindi ang akin. Amen? Kasi pag nasunod yun sa iyo, ikaw yung boss, hindi ang Diyos. Amen? Ikaw ang boss ng sarili mo, hindi ang Diyos. Pag anak ka na ng Diyos, huwag natin gayahin ito si Lot. Siyempre, nakita niya, sarap sa mata eh. Hindi na siya mahihirapan eh. Oo. Pero yung taong may pananampalataya, anong pinili? Napakahigpit. Nasa kabundukan. Amen? Nandun siya sa mahirap na pwesto. Pero kinausap siya ng ating dakilang Diyos na buhay. Yung pagpili nila at mga minamahal sa Ilog Jordan, sa kapatagan ng Ilog Jordan, sa silangang bahagi, mga minamahal, alam niyo po mga minamahal, yung lugar na yan, ay nandyan yung talagang, kumbaga, pinagmumulan ng kasalanan. After na mawas out ang daigdig ng panahon ni Noe, dyan naman sa Sodom at Gomorrah. Kaya dinalaw ng Diyos to eh. Dinalaw. Ang target ng Diyos, nakaabot kasi sa langit yung kasalanan ng tao. Kaya nga iwasan natin ito magkasala, mga minamahal. Yung kasalanan kasi hanggat dumidiin ang kasalanan, dumidiin din ang kasalanan, ay nakakaabot sa langit yung kasalanan natin. Kaya yung kasalanan na yun, yun yung nagpapabura ng iyong mukha sa Diyos. Yung kasalanan na yun na hindi nabantayan ni Lot, yung immoralidad sa lugar na yan. Amen? Yung immoralidad sa lugar na yan, mga minamahal, delikado. Hanggang ngayon, meron. Hanggang ngayon, lumaganap sa buong daigdig. Napahamak ang tao. Hindi nabantayan to ni Lot. Kasi nakita niya, maganda yung place. Kaya huwag tayong titigin doon sa magandang place. O magandang uri. O anumang uri na maganda. Siguraduhin muna natin na kalooban talaga ng Diyos. Maganda na siya, kalooban ng Diyos, pagpapala para sa atin. Amen? Lahat magsabi, praise the Lord. Kaya nga pag mamimili ka, talagang kailangan galing doon sa langit. Galing talaga ron. Pag galing doon sa langit, siguradong perfect. Yung pagpili ni Lot sa kapatagan ng Jordan, napahamak siya ron. Napahamak siya. Pati ari-arian niya napahamak. Sipin mo, sinyaman niya si Abraham. Oh, napunta siya ron sa Ilog Jordan, pinasok pa siya ron. Ginawa pa siyang bihag. Malapit siya sa Ilog Jordan. Kasi mayaman siya eh. Pero tinulungan pa rin siya ni Lot. Amen? Hindi iniisip na pwedeng magkasala sa lugar na yun. Hindi niya naisip yun. Maski tayo, mga minamahal, pagka minsan, katulad minsan, nag-a-apply ako. Ay, okay na to, maganda to. Malaki sahod dito ha. Before ako pupunta ng Kuwait, ang na-target ko, mga minamahal, etong nandito sa US, yung natandaan niyo yung nasunog na planta. Kung nagbabasa kayo ng dyaryo, ano? Y2K, the day of Y2K. Tutulak ako doon yan sa dako na yan. Maganda ang sahod, laki. 3 buwan lang, milyon na yung pera mo. Pero mapapahamak pala ako. Pasado ko lahat, pati sa American Embassy, pasado ko sa lahat ng interview. Pero ang ginawa ng Diyos, hindi natin alam. Pumutok yung Y2K, January 1. 2000, year 2000. Hindi ako natuloy. Kung natuloy ako, after 3 months, sumabog yung planta. Yung mga kababayan natin dyan, taga Batangas, mga kasamahan ko, parehas ko na fabricator. Pipe fabricator po kasi ako. Yan talaga ang master ko. Wala. Katnik. Baldado.
Kaya ako'y nagpapasalamat sa Diyos. Amen? Kaya hindi natin alam. Katulad nun, pangyayaring yon, nakita nila. Nagsumikap siya ron. Napasukin yun, puntahan. Amen? Ang yung matured Christian, mga naman, human nature pala, nakikita natin sa buhay nila, yung mahilig sa bagay na papakinabangan kagad. Amen? Kasi yung totoong anak ng Diyos, mga minamahal, yung katulad natin, nananampalataya tayo sa Diyos, gagawa ng higit sa gusto mo ang ibibigay niya sa iyo. Amen? Naniwala ka ba na higit pa sa gusto mo ang ibibigay ng Diyos sa iyo? Manampalataya ka lamang. Ganun tayo eh. Ganun yung spiritual man na lumalakad, mga minamahal. Pag spiritual man kasi, hindi siya umaasa sa bagay na nakikita. Umaasa siya sa bagay na ibibigay ng Diyos sa kanya. Amen? Yun ang inaasahan niya. Iniintay niya ang leading ng Holy Spirit. Iniintay niya kung paano siya bibigyan ng Panginoon, ng mahal na Panginoon, ng nais niya. Kasi nakikita ng Diyos yung heart mo. Pagka ikaw nakita ng Diyos na pwede kang magmalaki sa isang bagay, hindi ibibigay ng Diyos. Amen? Ang tinitignan ng Diyos na mabibigyan kanya ng isang bagay, pero magagamit kanya sa ikanyang church at meron kang humility. Pagpapakumbaba sa lahat ng bagay. Amen? Nagiging malawak yung pag-ibig mo sa iyong kapatid. Amen. Pakibasa yung 12 hanggang 13, hanggang 14, 15. Ganon din. Dito po sa aklat ng Genesis Kapitulo 13, talatang 12 hanggang 15. 12. Tumahan si Abram sa lupain ng Kanaan, at si Lot ay tumahan sa bayan ng kapatagan, at inilipat ang kanilang tulda hanggang sa Sodoma. Ang mga tao nga sa Sodoma ay masama at mga makasalanan sa harap ng Panginoon. At sinabi ng Panginoon kay Abram, pagkatapos na makahiwalay si Lot sa kaniya, itingin mo ngayon ang iyong mga mata at tumanaw ka mula sa dakong iyong kinalalagyan, sa dakong hilagaan, at sa dakong timugan, at sa dakong silanganan, at sa dakong kanluranan. Sapagkat ang buong lupain na iyong natatanaw ay ibibigay ko sa iyo at sa iyong binhi magpakailanman. Amen. Tingnan niyo mga minamahal. Naniwala ka ba? Kaya titignan mo yung promise ng Diyos sa atin. Amen? Kung nag-promise ang mahal na Panginoon kay Abraham, higit sa atin. Amen? Bakit ko sinabi mga minamahal? Kasi hanggang ngayon narito tayo, nakikipagbaka tayo. Binabaka natin yung kahinaan natin, binabaka natin yung kalaban natin, nakalaban ng Diyos. Pinipilit natin maging overcomer habang tayo nabubuhay. Kaya nakikita ng Diyos yung sakripisyo mo. Amen? Kung si Abraham tumahan sa Kanaan, north, south, east, west, kanya halos, ganong kalaki, ibinigay ng Diyos sa kanya, gaano kalaking kayamanan yun. Yung lupain na yun. Dahil yung binhi ng Israelites, yung binhi ng Diyos na kay Abraham. Amen? Nang ilabas niya si Isaac. Unti-unti nagsimula, mga minamahal. Dumami ng dumami ang mga anak ng Diyos. Amen? Kaya mapalad tayo. Kasi tayo, nakahanda na tayo eh. Ang totoo mga minamahal, nakahanda tayo lahat sa rapture. Kaya lang, maging matatag tayo. Minsan, makaramdam ka ng parang ka nang lulupaypay, parang ka nang hihina, parang ayaw mo sumamba. Pero pag nakasamba ka, nagpunta ka sa banal na gawain, nawawala yung nararamdaman mong yun. Anong ginagawa ng Diyos? Inaalis ng Diyos upang maging matatag tayo. Amen? Kasi ayaw ng Diyos, mawala ka sa kamay niya. Ayaw. Kaya wag natin papayagan si Satanas na makuha niya tayo. Amen? Alam nyo, talagang yung revelation ng Diyos kay Abraham, nung si Lot ay bumaba na,
Ipinakita na ng Diyos kung ano yung maangkin niyang lupa. Ipinakita na sa Kanya. Inihayag na sa Kanya. Amen? Kaya mapalad yung unang tao eh. Pero higit tayo mapalad. Bakit? Kasi makakapiling natin ng Diyos sa isang iglap. Amen? Maraming Israelites na wala. Sa kamay ng Diyos na wala. Napahamak sila. Pinabayaan nila ang Diyos. Kaya dumating sa atin yung biyaya ng Diyos. Amen? Si Abraham, 75 years old, na magkasama sila nila. Kaya isang pagkakataon, isang araw, pinuntahan ng Diyos si Abraham. Nung sabi niya, gugunawin ko yan. Yung Sodom at Gomorrah. Nakiusap si Abraham, mga minamahal. Kung may 50 katao na tapat sa Diyos, gugunawin mo ba? Hindi raw. Naging 45, naging 40, 30, hanggang 10. Hindi raw. Sabi ng Diyos. Tingnan niyo yung tao ng Diyos. Yung trabaho ng tao ng Diyos. Kapag tayo nagkukulang mga minamahal na hindi natin nalalaman na ating beloved pastor, araw at gabi nakaluhod, kahit ganun nararamdaman niya, dumadalangin siya sa Diyos para sa atin. Amen? Nakahanda siya para sa atin. Kaya pag tumawag ng manggagawa para ipanalangin, automatic tumutugon ng Diyos dahil naka-built-in yung prayer ng mga pastor sa atin para maging malakas tayo. Amen? Kaya nga nagliligtas ang Diyos ng mga banal sa kapahamakan. Pakibasa po, 2 Peter chapter 2 verse 9. Dito po sa 2 Pedro, Kapitulo 2, sa talatang 9. Ang Panginoon ay marunong magligtas sa mga banal, sa tukso at maglaan ng mga di matuwid sa ilalim ng kaparusahan, hanggang sa araw ng mga paghuhukom. Amen. Amen. Tingnan nyo. Ang Panginoon pa magpapalit. Ikaw, tayo, na anak ng Diyos, na matuwid. Pag tayo mapahamak, palitan ng Diyos nang hindi naglilingkod sa Diyos para yun na mapahamak, hindi ikaw. Hindi tayo. Talagang mabuti ang mahal na Panginoon para sa ating buhay. Kaya pag nawala ka sa kamay ng Diyos, malaking kalungkutan ang darating sa buhay mo. Magiging reprobate mind ka. Para kang sumasagwa ng kaliwat kanan, tumatakbo ka na hindi mo alam kung saan ka tatakbo. Naglalakad ka na walang patutunguhan. Kumakain ka na hindi ka nabubusog. Bakit? Kasi sabi ng Biblia, hindi lamang sa pagkain at pag-inom nabubuhay ang tao, kung hindi sa salita rin ng Diyos. Eh pag nawala ito sa buhay ng mananampalataya, kahit napakalaki ng sahod mo, kawawa. Amen? Amen? Kaya nga yung bumagsak doon sa Gomorrah, Sodom at Gomorrah na brimstone, grabe, no? Ganong kalaki, yung nakuha nila, ilagay na ganon, yung sulfur, sindihan lang natutunaw, talagang umaapoy, natutunaw. Gano'ng kalakas yung sulfur na yun? Alam nyo ba kung ilang milyon yung nakitang buto ron? 1.5 million ng buto ng lahat ng may buhay sa lugar na yon, nawala ang buhay. Patay lahat. Tinunaw nung sulfur na yon. Kailan nangyari yon? Almost 4,000 years ago. 3,800 years nangyari yan. Amen? Kaya nga napakapalad natin, mga minamahal. Oh, tamo, ganyan lang tayo, sasamba lang tayo, di ba? Sabi nga nung iba, parang ang buhay niyo, bore na bore. Boring daw. Pagka Wednesday, sasamba. Pag nakadamit ganyan, hindi makapag-short sa bahay. Wala kang pakialam sa sanlibutan. Naglalaro ng basketball, nanonood ng kung ano-ano, naglalaro ng kakainan sa labas. Wala tayong pakialam. Bakit? Kasi mahalaga ang ating mahal na Panginoon sa lahat. Yun ang ating binibigyang kahalagahan, hindi yung bagay na narito. Kaya nagtataka sila sa atin, bakit tayo nakakaraos? Hindi nila alam na payapang-payapang ating kaisipan at puso na ibinigay ng Diyos sa atin.
Kasi hindi ka makakatiis. Ang taong nakakatiis sa gawain ng Diyos, binibigyan ng kapayapaan ng Diyos siyang mga aliw sa buhay natin. Amen? Praise the Lord. Siya yung nagbibigay ng kaaliwan sa atin. Kaya natitiis natin ang lahat ng bagay na dumarating sa atin. Napapaglabanan natin. Amen? Pakibasa po itong ating Deuteronomy 29. Sige, Deuteronomy muna. 29:23. Dito po sa aklat ng Deuteronomio, Kapitulo 29, talatang 23. At ang buong lupaing yaon ay asupre at asin at sunog na hindi nahahasikan at walang ibubunga, ni walang tumutubong damo, na gaya ng nangyari sa pagkagiba ng Sodoma at Gomora, Adma at Siboim, na giniba ng Panginoon na kanyang kagalitan at sa kanyang maningas na pag-iinit. Amen. 2 Peter chapter 2 verse 6. Dito po sa ikalawang Pedro, Kapitulo 2, talatang 6. At pinarusahan niya ng pagkalipol ang mga bayan ng Sodoma at Gomora na pinapaging abo nang maging halimbawa sa mga magsisipamuhay na masama. Amen. Tingnan niyo. Ipinakita ng Diyos, kaya niya pinarusahan yung Sodoma at Gomora, ipinakita niya sa tao na kapag gumagawa ng masama na ginagawa na immoralidad dyan sa dako ng Sodoma at Gomora, ay pupuksain ng Diyos. Amen? Amen? Pupuksain. In the last day, mga minamahal, marami. Ikaw, napakaliit lang ng paglalagyan ng anak ng Diyos eh. Maliit lang. So, maraming mapupuksa. Amen? Ang spiritual man, mga minamahal, lagi yan nakatingin sa bagay na nanggagaling sa Diyos. Amen? Hindi yung bagay na narito sa lupa. Tignan niyo si Father Abraham. Si Father Abraham. Father ba tawag yan? Father of faith. Ating beloved Prophet Abraham. Pakibasa po. Hebreo, Kapitulo 11, versikulo 6, talon sa 8. Dito po sa aklat ng mga taga-Hebreo, Kapitulo 11, talatang 6, talo ng 8, 6. At kung walang pananampalataya ay hindi maaaring maging kalugod-lugod sa Kanya, sapagkat ang lumalapit sa Diyos ay dapat sumampalatayang may Diyos, at Siya ang tagapagbigay ganti sa mga sa Kanya'y nagsisihanap. Talon sa 8, sa pananampalataya si Abraham nang tawagin ay tumalima upang pumaroon sa isang dakong kanyang tanggaping mana. At siya yumaon na di nalalaman kung saan siya paroroon. Amen. Tingnan niyo. Ang pananampalataya talaga magbibigay kaligtasan sa tao. Paano ka nga naman magtitiwala? Hindi mo naman alam kung saan ka pupunta. No? Kung anong mangyayari. Pero yung propeta, nagtiwala na walang imposible sa Diyos. Amen? Kapag ganun yung tiwala natin sa Diyos, lahat ng ating prayer, tutugunin ng ating dakilang Diyos na buhay. Amen? Tutugunin niya, hindi kanya pababayaan. Aabutin niya kung anong kailangan mo. Kasi nandun ka sa tamang pamantayan ng iyong paglilingkod sa Diyos. Amen? Yung kasalanan ng Sodoma at Gomora, mga minamahal. Pakibasa muna yung Jude 7. Jude 7. Kay Judas. Judas, Kapitulo 1:7. Wala namang kapitulo yan. Judas 7. Amen. Isa lang aklat yan. Basahin mo yung 7.
Dito po sa sulat ni Judas, Kapitulo 1, talatang 7. Gayon din ang Sodoma at Gomora at ang mga bayang nasa palibot ng mga ito, na dahil sa pagkakabuyo, sa pakikiapid, at sa pagsunod sa ibang laman, ay inilagay na pinakahalimbawa na sila'y nagbabata ng parusang apoy na walang hanggan. Amen. Nang parusang apoy na wala hanggan. Diyan mapupunta yung mga taong pakikiapid, layo ng laman, amen, kapalaluan, kayamuan, palalo, kasuklam-suklam, sa harap ko, kaya aking inalis sila ayon sa aking minagaling. Yung lust of the flesh, isulat nyo na lang, Ezekiel 16, 49 hanggang 5, tapos Galatians 5, 19 to 21. Yung mga ginagawa ng tao na karumaldumal sa Diyos. Amen? Yun yung mga naging kasalanan ng Sodoma at Gomora. Hanggang ngayong ginagawa ng tao, mga minamahal. Kaya nga, napakapalad talaga natin. Kasi kung talagang kailangan mo ng kaligtasan, gusto mo ang maligtas ka, lalapit ka sa Diyos. Amen? Sa kalooban ng Diyos. Tingnan yung immoral na ginawa ng anak ni Lot. Ano yung ginawa ni Lot ng anak ni Lot? Di ba nasunog yung kanyang asawa, naging haliging asin? Tinakas pa sila ng angel, ha? Dahil mag-uumaga na, hindi pa sila nakakalabas ng bayan sa pintuan ng Sodom. Tinakas sila, tinulungan sila. Huwag kayong lilingon, diretso. Hanggang kayo makarating doon sa bundok. Saan yun? Sa Sorba yun. Pinatakbo sila. Pero si Lot, yung asawa niya, matigas ulo, lumingon. Dahil materialism, nag-alala. O siguro, para na-conscious siguro, ano ba yung mangyayari ron? Sinilip niya, automatic, naging asin siya. Amen? Kaya nga, minsan, mga minamahal, may lumakad na, lalo sa mga brother, ano? Kahit sa Facebook, meron yan. Kahit sa YouTube. Naka 2 piece, 1 piece, 3 piece. Mapapatingin pa eh. Amen? Susulyapan, magkakasala tayo dyan. Amen? Dapat iwasan natin. Amen? Praise the Lord. Para yung lust of the eyes mawala sa atin. Yan yung lust of the eyes. Amen? Itong dalawang anak niya, napakarumi ng kanilang ginawa. Hanggang ngayon, naging problema to ng Israel. Yung Moabita at saka yung Ammon. Yan lugar na yan. Yung Moab, naging anak ng panganay na anak niya Lot. Yung pangalawa sa Ammon, yung pangalawang babae. Anak ni Lot sa kanyang anak. Apo niya na yung dalawa. Yun ang immoralidad. Galit ang Diyos doon. Kaya hanggang ngayon nagtatalo sila. Nahawa sila, mga minamahal, doon sa lugar na pinuntahan nila. Doon sila lumaki. Nakita nila yung mga kasalanan doon. Naging normal na sa kanila. Ayaw ng Diyos. Amen? Kaya napakapalad sana nila. Niligtas na sila ng mahal na Panginoon. Pero pinabayaan nila. Akala nila wala ng tao. Kaya nilasing nila yung tatay nila. Nung malasing, ayun, tinabihan nila. Galit ang Diyos doon. Amen? Amen? 2 talata na lang, mga minamahal. Pero bago doon, sasabihin ko sa inyo. Sa bansang Libya, mga minamahal, kalahati ng bansang Libya nakalubog sa tubig. 700,000 na katao ang nawalan ng tirahan. Ngayon, grabe, no? Kaya kanina sinasabi ko sa inyo, yung pulo ng bansang Pilipinas, paikot ng tubig, pero hindi napapahamak dahil may taong dumadalangin sa Diyos. Amen? Sa Morocco, mga minamahal, pinasabog sila ng malakas na lindol. Ang Morocco, mayamang bansa. Maganda. Magagandang building. Siyempre, maganda. Marami sigurong
hindi kalugod-lugod sa Diyos. Lumindol, libo-libong bahay na wala, nasira. Ang namatay 2,000 katao. Isipin niyo yan. Imbis tayo na maliit na bansa na iniingatan ng Diyos araw at gabi, sila malaking bansa, mayayaman sila, pero walang nag-iingat sa kanila. Napapahamak ang kanilang kababayan. Kaya pasalamat lagi tayo sa Diyos. Alam niyo ba, sa Revelation, mayroong isang bansa na tinatawag nila diyan na ang kanilang ginagawa ay kinalulugdan ng Diyos. Narito sa ating bansa, sa bansang Pilipinas. Dito lang maraming totoong Kristiyano, anak ng Diyos. Amen? Na nagpupuri ng tapat sa Diyos. Dito lang. Amen? Pakibasa po. Mateo, Kapitulo 10, versiko 28. At ang huli ay Acts 3:19. Praise God. Yung ating mga mangawit, magsihanda po tayo. Dito po sa aklat ng Mateo, Kapitulo 10, talatang 28. At huwag kayong mga takot sa mga nagsisipatay ng katawan. Amen. Datapwat hindi nangakapapatay ng kaluluwa. Amen. Kundi bagkos ang katakutan ninyo'y iyaong makapupuksa ng kaluluwa at sa katawan sa impyerno. Amen. Tingnan niyo po. Ayaw ng Diyos na matakot tayo doon sa mga pumapatay. Amen. Ang katakutan daw natin yung may kapangyarihan magbulid ng ating kaluluwa sa impyerno. Maliban, iisa lang yan ang ating Diyos. Amen. Amen. Kaya ang sabi ng 3:19 ng Acts, magsisi kayo at magbalik loob upang mga pawi ang inyong mga kasalanan. Sila ba nagsisi? Kaya nakakatakot, mga minamahal. Amen? Yung lang, pag nasa eroplano ka, madaan ka dun sa punong-puno ng ulap na kulay itim, gumaganyan ng eroplano. Ang ingay. Kakabahan ka. Kakabahan ka. Pero may Diyos nga tayo, mananalangin ka. Amen? Matatakot ka pag yung sanlibutan talagang sisigaw. Nabubuksan yung cabin eh. Babagsak yung mga bagahe. Eh paano kung almost 30 minutes na gano'n? Katulad ng Middle East to Manila. 9 hours. Grabe, marami kang dadaanan. Amen? Kaya nga napakapalad natin. Amen? Ang kailangan lang mga minamahal, ano? Purihin ang Diyos. Sambahin ang Diyos. Pasalamatan ng malapay. Yun lang na hinihingi ng Diyos. Wala na iba. Paglingkuran mo ng tapat, ililigtas ka ng mahal na Panginoon. Amen? Kasi minsan, mga minamahal, parang tamad tayo maglingkod magpuri. Yan ang ating pagsumikapan. Doon ka, pag nagpuri ka, makinig ka. Magpuri ka sa isip mo, sa damdamin mo, sa puso mo. Malulugod sa iyo ang Diyos. Amen? Amen? Lahat magsabi, praise the Lord. Inantok na kayo mga minamahal. Kasi yung hinanda nila pagkatapos daw natin, tsaka tayo kakain. Amen? Kaya huwag kayong uuwi. Amen? Huwag muna. Praise the Lord. Tayong lahat po'y tumayo at tayo umawit para sa ating mahal na Panginoon. Bigyan natin, mag-alay tayo ng pagpupuring awitin lagi sa Diyos. Amen. Praise the Lord. Awitin natin ang galing sa ating puso, mga minamahal. Maging kayo dyan sa baba, kapatid. Huwag po kayong matulog sa inyong pagkakaluhod. Amen. Praise the Lord.